Habang abala si Adriana sa pakikipag-usap kay Sheena, ay abala rin naman si Sian sa paglingalinga sa buong paligid. Hanggang sa maabot ng tanaw niya ang isang lalaking naglalakad sa kabilang panig ng mall. Sa sobrang pagkasabik na nadarama ng bata ay agad siyang tumakbo, papalapit sa lalaking pamilyar sa kanya. "Dad? Dad!" Malakas na sigaw ni Sian. Ngunit hindi lumingon ang lalaking tinatawag ng bata. "Dad!" Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo upang maabutan ang lalaking tinatawag nitong ama. Nang sa wakas ay maabutan nito, ay mabilis na hinawakan ng bata ang kamay ng lalaki na walang iba kundi si Dominic. "Finally, Dad! I found you!" Mangiyak-ngiyak na usal ng bata rito. Gulat na gulat naman si Dominic na maramdaman ang kamay ng bata sa kanyang kamay. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang tawagin siya nitong Dad. Lumuhod siya sa harapan ng bata. "Excuse me, little boy. Tingin ko nagkakamali ka ng tinatawag na Dad dahil wala pa naman akong anak." Napapakamot sa batok na wika naman ni Dominic. "No, you are my dad. I am sure of it because my mom was always looking at your pictures." Pagpupumilit ng bata at namamangha siya. Dahil sa murang edad nito, ay diretso itong magsalita ng Ingles. Bagaman naiiling na lang na muling tumayo si Dominic. Bagaman may kakaibang gaan ang loob niya na nararamdaman sa batang ito. "Where is your mom?" Tanong na lamang niya rito. "There she was." Pagtuturo naman ito sa direksyon pinanggalingan nito. "She was busy talking to someone on the phone." "Let's go. Hanapin natin ang mami mo." "Sigurado ako nag-aalala na yun sa'yo." Let's go, let's go. I am sure she was going to be happy when she saw you." Tila excited na wika naman ito. "Next time, don't talk to strangers. That was too dangerous." Habili naman niya rito. "But you are not just a stranger because you are my dad." Pilit pa rin ito. Tila may humahaplo sa puso niya kapag tinatawag siya nitong Dad. Okay. But let us look for your mom, okay?" Saad na lang niya rito. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bata at sinimulang hanapin ang ina nito. Hindi niya alam kung bakit siya napagkamalang ama nito. Ngunit sigurado siyang nangungulila ito sa pagmamahal ng isang ama. Dahil iyon ang nararamdaman niya mula sa batang ito. Kasalukuyan na silang nakatayo sa lugar na itinuro nito sa kanya. "Are you sure? Nandito ang mami mo?" Tanong naman niya rito. Dahil pakiwari niya ay wala naman doon ang ina ng batang ito. "Yes, she was standing right here when I left." Tugon naman ito habang nagmuestra pa ng posisyon ng ina nang iwanan nito. "But where is she?" Nagtataka ring tanong naman ni Dominic. Sa palagay niya ay sumobra sa pagiging matalino ang batang ito dahil animoy isang matanda na ito kung kausapin siya. "Sian!" Isang sigaw sa hindi kalayuan ang nagpalingon sa bata. "Come on! That was my mom!" Saad naman ito sa kasiya hinila papalapit sa pinanggalingan ng tinig. Hindi kalayuan sa lugar na pinanggalingan nila ay may babaeng nakatayo na nakatalikod sa kanila. "Look! That was my mom!" Masayang wika naman ito. "Dad! It was your turn to talk to her." Utos pa nito sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay niya sa tinura nito. Ngunit wala siyang nagawa dahil hinila siya nito papalapit sa nakatalikod na babae. "Excuse me." Napipilitang wika niya sa babae. Dahil pinipilit siya ng batang nakahawak sa kanya. Parang tumigil ang mundo niya nang lumingon ito sa kanya. "Adriana?" Ang pangalan lang nito ang tanging naiusal niya. Sa laki ng ipinagbago nito, ay halos hindi na niya ito nakilala. "Mom, I found my dad!" Masayang balita nito na nakahawak pa rin sa kanyang kamay at mas lalo siyang hindi makapaniwala sa mga bagay na naririnig niya.
mula sa batang nakahawak sa kanya. Hindi ito sinagot ni Adriana, sa halip ay mabilis itong lumuhod sa harapan ng bata. "Saan ka ba nagpunta, Sian?" Umiiyak na tanong naman ni Adriana. "Akala ko kung saan ka na nagpunta." Lumapit siya sa akin at tinawag niya akong dad. Naguguluhang wika naman niya kay Adriana. Tumingin naman ito sa kanya at hindi niya mabasa ang tumatakbo sa isip nito, kaya mas lalo siyang naguguluhan. "I'm so sorry, Ma, if I make you worry." Paghingi naman ng paumanhin ng bata rito, habang marahang pinupunasan ang mga luha ni Adriana. "Adriana?" Pareho silang napalingon sa tawag na iyon ng ina nitong humahangos papalapit sa kanila. "Ay Diyos ko, buong akala ko ay kung saan ka na napuntang bata ka." Naiiyak ding usal nito nang makalapit. Napalingon sa kanya ang mama ni Adriana. "Oh, Dominic!" Gulat na tawag nito sa kanyang pangalan. "Magandang hapon po, Ma." Magalang naman nabati niya rito. Marahan namang tumayo si Adriana mula sa pagkakaluhod nito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang lahat. "Mabuti pa, Dominic, ay sumama ka nilang sa amin nang magkausap na rin kayo ng maayos nitong si Adriana." Wika naman ang ama ni Adriana, kaya pareho silang natigilan at napatingin sa isa't isa. "Let's go, Dad!" Masayang aya naman sa kanya ng bata at mabilis na humawak sa kanyang kamay. Kahit naguguluhan pa ay maluwag pa rin sa dibdib niyang tinanggap ang kamay nito. Masaya lang itong nakahawak sa kanyang kamay habang naglalakad sila papuntang parking lot ng mall. Nang makarating sa sasakyan ay pumwesto naman si Sian sa kanyang tabi. Kaya naman si Adriana at ang ina nito ay nasa kanilang likuran. Habang nasa biyahe ay nakakalong lang sa kanya si Sian at kakaibang saya ang kanyang nararamdaman habang nakahilig ang ulo nito sa kanyang balikat. Kakaibang pakiramdam na tila nais niyang maiyak sa saya na kanyang nararamdaman. Si Adriana naman ay tahimik lang na nakamasid sa kanyang mag-ama. Hindi niya akalain na magiging ganoon kasaya si Sian na makita at makasama ang ama nito. Kaligayahan ng kanyang anak na kailanman ay hindi niya kayang ipagkait dito. Nang makarating sila sa Bulacan ay nakasiksik pa rin si Sian kay Dominic. Ni halos hindi ito humiwalay sa ama nito. Nagulat din ang buong angkan niya naroon sa pagdating ni Dominic at inaakala rin ng lahat na nagkaayos na nga silang dalawang mag-asawa. "Anong nangyari, Cass?" Naguguluhang tanong naman ni Sheena. "Bakit pag uwi ninyo rito parang one happy family na kayo?" Napabuntong hininga naman siya sa tinura nito. "Nung nasa New Zealand pa lang kasi kami, hindi sinasadya na makita ni Sia na hawak ko ang pictures ni Dominic." Paliwanag naman niya rito. Inassume ka agad niya na si Dominic nga ang daddy niya. Hindi ko naman magawang magsinungaling sa kanya kasi alam ko naman na darating din ang panahon na malalaman niya ang totoo. At kung magsisinungaling ako, baka sa akin pa siya magalit. Wika niya habang nakatingin lang sa kanya mag-ama. "Nang kausap kita kanina sa phone, ay nawala yung si Sian. Yung pala, nakita niya si Dominic at sinundan. Hindi ko naman alam na matatandaan niya ng ganun kabilis ang mukha ni Dominic." "Siguro, Cass, lukso rin ng dugo yung nararamdaman ni Sian, Adriana. Kaya nang makita niya si Dominic, sigurado siya kaagad na yun talaga ang daddy niya." Segunda naman ito sa kamalakas na hinampas ang kanyang balikat. "Ano ka ba? Huwag ka nang malungkot. Alam mo, tama lang naman yung ginawa mo. Pero siguro, magandang ipaliwanag mo na lang din yun kay Dominic, yung totoong nangyari. Dahil sigurado naman akong naguguluhan pa rin siya." Suhestyon naman ito sa kanya kaya muling napatingin siya sa kanyang mag-ama. Tahimik lang din na nakamasid sa kanya si Dominic. "Sige, siguro nga dapat ko na ring aminin sa kanya ang lahat. Masyado na ring mahaba ang 5 taon. At alam kong hindi lang si Dominic ang nagdududa sa desisyon kong yon, kundi maging naman si Sian. Alam mo, Adriana,
Naiintindihan ka naman namin lahat kung bakit ka nagpasya ng lumayo noon. Sobra ka ring nasaktan sa ginawa ni Dominic. Tulad ng sabi ko, ay tama lang din naman yung naging desisyon mo noon. Sa tingin mo ba kung hindi ka umalis, magagawa mong patawarin si Dominic? Napayuko naman siya sa naging tanong nito. Sa totoo lang, hindi ko alam. Dahil nang dumating naman si Sian sa buhay ko, wala nang ibang naging mahalaga sa akin kundi ang kaligayahan ng anak ko. Alam ko matagal na siyang nangungulila sa ama. Pero pilit ko yung tinatanggi sa sarili ko. Dahil pilit kong isinisiksik sa utak ko na tama lang ang naging desisyon ko. Pero hindi ko na rin kasi at nakihirapan na rin akong aminin kay Dominic ang mahiwalay ng ganun. Naramdaman kong mas mahirap din yun kay Sian. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi pa naman huli ang lahat para ayusin ninyong dalawa ni Dominic ang lahat. Besides, kasal pa rin naman kayong dalawa at ngayong may anak pa kayo. At sigurado ako na mas magiging matatag ang pagsasama ninyong dalawa. Ngayon dahil sinubok na kayo ng panahon. Payo naman ito sa kanya. Sige na Adriana, kausapin mo na si Dominic. Alam kong naghihintay lang siya nilapitan mo. Pagtutulak naman ito sa kanya pagkatapos ay kasama niya itong lumapit sa mag-ama. Dominic, akin na muna yan si Sian para makapag-usap kayo na maayos ni Adriana. Wika naman ni Sheena sa kakinuhan nito si Sian. Natulog na sa kandungan ng ama nito. Nasundan na lamang niya ng tingin si Sheena habang karga-karga ang kanyang anak. Nang makalayo naman si Sheena, ay bumaling na siya kay Dominic. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa asawa. Tumango naman si Dominic sa kanya. Tara, doon tayo. Aya niya rito. Pagkatapos ay naunang lumakad papunta sa kanilang gazebo. Malayo sa karamihan ang kinatitirikan noon. Alam niyang marami silang dapat na pag-usapan. Hindi lang tungkol sa kanilang dalawa, kundi mas lalong higit na tungkol kay Sian. Habang nasa gazebo si Dominic at Adriana, ay nananaig pa rin ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Dahil hindi malaman ni Adriana kung saan siya magsisimula. Matama niya itong tiningnan at tahimik lang din itong nakatingin sa kanya. Gusto ko lang naman malaman ang totoo mula sa iyo, Adriana. Malungkot na wika ni Dominic nang lumayo ka ba? Nakakilala ka na ba ng iba? Diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Kita niya ang pangamba at takot sa mga mata nito. Nang lumayo ako rito, hindi ako nakatagpo o nakakilala man lang ng iba. Dahil naging busy na ako sa buhay ko kasama si Sian. Seryoso niyang tugon rito. Nakita niyang tila nakahinga ito na maluwag sa isinagot naman niya. Si Sian. Inampun mo malang ba siya? Tanong naman ito. Hindi, Dominic. Totoong anak ko si Sian. At ako mismo ang nagluwal sa kanya. Maagap niyang sagot kaya muling nabakas ang labis na pagtataka sa mukha nito. Totoo yung sinasabi sa iyo ni Sian. Totoong ikaw ang daddy niya. Diretso na niyang sabi rito. Napansin niyang napaawang ang bibig nito dahil sa labis na gulat sa mga sinabi niya. Pero bakit? Paano nangyari? Naguguluhang na tanong naman ni Dominic. Nang umalis ako, Dominic, buntis ako. Buntis pa rin ako. Saad niya na mas lalong ikinagulat naman ito. Nung hinaharap ko ang kaso mo at ang kaso ni Atara, ay nag-collapse ako dahil sa stress at over-fatigue. Doon ko nalaman na buntis pa rin ako. Hindi tuluyang nalaglag ang batang nasa sinapupunan ko noong nasa bataan tayo.
Pagkukwento naman niya rito. Nang malaman ko, ginusto kong lumayo at kalimutan ka na lang. Pati na ang lahat na nangyari. Hindi ko sinabi sa iyo dahil yun ang paghihiganti ko sa panlulokong ginawa mo sa akin. Pero nagbago ang lahat, Dominic, nang dumating si Sian sa buhay ko. Umiiyak ng wika niya rito. At nang tingnan niya ito ay umiiyak na rin si Dominic. Pero dumating din sa punto na pinagsisihan kong inalayo ko siya sa'yo. Lalo na kapag hinahanap ka niya. O kaya naman naiinggit siya sa ibang mga bata dahil siya walang tatay na nasa tabi niya. Ang iyak nito ay unti-unting naging hagulhol. Binalot na manghikbi nito ang buong gazebo. Sa 5 taon ay hindi niya inaasahan na ang makita itong ganoon ay magdudulot ng labis na sakit sa kanyang dibdib. Dominic, kung magagalit ka sa akin, maiintindihan ko naman. Pero sana wag mong idamay si Sian. Pakiusap niya rito. Sabik na sabik sa iyo yung bata. Alam kong hindi ko mababawi ang mahabang panahon na ipinagkait ko sa inyong dalawa. Pero sana kahit si Sian na lang ang tingnan mo. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Hindi pa rin ito sumasagot. At nanatili lang itong nakayuko kaya alam niyang galit ito sa kanya. Pag-usapan na lang natin yung schedule pagdating kay Sian. Para may time ka na rin na makasama siya. At mabawi mo ang oras na nawala sa inyong dalawa. Dagdag niyak saka naman tuluyang tumayo at naglakad palabas ng gazebo. Palabas na siya nang maramdaman niya ang marahang pagyakap nito mula sa kanyang likuran. Adriana, hindi ba pwedeng ayusin na natin ang lahat para kay Sian? Pakiusap nito sa kanya. Sa 5 taon, Adriana, kahit kailan hindi kita nakalimutan o nawala ka man lang sa isipan ko. Sa 5 taon na wala ka man lang, lalo kong napatunayan sa sarili ko kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nasasabik sa iyo. Sapat na siguro ang 5 taong parusa mo sa akin. Huwag mo nang dagdagan pa, Adriana. Dahil pakiramdam ko, mababaliw na ako kapag nawala ka pa sa akin. Umiiyak pa ring wika ni Dominic habang nakayakap pa rin mula sa kanyang likuran. Muli naman naglandas ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Dahil buong akala niya, hindi siya magagawang patawarin ito dahil sa ginawa niya. Wala akong karapatang magalit sa iyo, Adriana. Kung tutuusin, ako ang dapat na gumawa ng paraan para mabawi kita sa nagdaang taon. Pero dahil umalis ka, hindi ko yun nagawa. Sa 5 taon, itinuon ko ang buhay ko sa pagbawi sa lahat ng bagay na nawala sa akin ng panahon na iniwanan mo rin ako. Kung bibigyan mo ako ng isang pagkakataon, pangako, itatama ko na ang lahat at hindi ko na kayang mawala ka pa. Hindi ko kayang mawala kayong dalawa ni Sian sa buhay ko. Inalis niya ang pagkakayakap nito sa kanya. Pagkatapos ay marahan siyang bumaling dito. Doon niya nakita na punong-puno ng luha ang mga mata nito. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang mga luha nito. Saka tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Kung ako ang tatanungin mo, Dominic, gustong-gusto ko ring maayos na ang lahat para kay Sian. At sa 5 taon din ng paglayo ko, doon ko napatunayan kahit kailan, hindi nawala o nabawasan man lang ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo.
Natabunan lang yun ng matinding galit. Pero hindi ko rin namamalaya na sa pag-usbong ng galit ko sa'yo, kasama nun ang mas lalong paglaki ng pagmamahal ko. Nagpabulag ako sa matinding galit dahil sa sakit na nararamdaman ko. Saad niya rito. At hindi niya maiwasang muling pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa nangyari sa relasyon nating dalawa, alam kong malaki rin ang naging pagkukulang ko sa iyo, Dominic. Hindi totoo yan, Adriana. Maagap naman na tugon ni Dominic. No, Dominic. Alam ko sa sarili ko yun. Dati pero, pilit ko yung inaalis sa isip ko. Dahil sa pangarap ko. Nang dahil sa pangarap ko, nakalimutan ko ang pangarap nating magpakasal tayo. Mas naging masikap ako, lalo na makita kong nagiging successful ka na rin. Dahil natatakot ako na mapag-iwanan mo. Iyon ang totoo, Dominic. Sa haba ng pagsasama nating dalawa, pakiramdam ko na sa kompetisyon tayong dalawa. Na hindi ako pwedeng bumaba sa kinalalagyan ko. At mas ginusto kong umangat pa mula sa kinalalagyan kong yun. Naging masyado akong competitive sa buhay at marami akong nakalimutan. Sa pagkakataong ito naman ang pumuna sa kanyang mga luha. Pagkatapos ay dinampian ito na maliit na halik sa kanyang mga labi at tiningnan siya sa kanyang mga mata. Sabay na natin kalimutan ang lahat na nangyari noon, Adriana. Magsimula tayo ng bago kasama si Sian. Wala na akong pakialam kung saan pa tayo dadalhin ito. Dahil ang mahalaga sa akin, ngayon ay ang makasama ko na kayo. At saka niyakap siya nito ng sobrang higpit. Mom? Dad? Can I hug you too? Ang malambing na tinig na iyon ang nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Hindi nila namalayan ang pagdating nito. Nagkangitian naman sila ni Dominic, saka ito lumuhod sa kanyang harapan. Sian, I want to say sorry. Kung matagal na hindi mo ako nakasama, baby. I promise, I will make it up to you and to your mom. No, Dad. You're just in time. I just miss you a lot. Masayang wika naman ni Sian sa kamahigpit na yumakap naman kay Dominic. Kinarga naman ito ni Dominic. Pagkatapos ay lumapit sa kanya at niyakap din siya na mahigpit. Nang mga oras na iyon ay tila wala ng paglagyan ng saya ang puso niya. Dahil para sa kanya, ang buo at kompleto na ang buhay niya.